Napapanahon na nga ba na gawing 16 ang team dito sa PBA? Hindi lang 14, 16. Dahil nakikita natin yung naging problema dito. Kung saan dito sa nakaraang PBA draft, 36 players ang hindi nabigyan ng kontrata. Hindi pa kasama dyan yung mga players doon sa mga teams na nawala ng pwesto dahil para bigyan daan yung mga rookies na papasok. Ibig sabihin, dumami yung mga free agents dito sa PBA na mga mahuhusay na players naman na hindi lang nabibigyan ng pagkakataon na maglaro. Dahil nga alam natin na nagkakaroon sila ng kakulangan sa mga roster spots. Ibig sabihin, masyadong maraming players konti na yung mga teams. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na dapat na gawing 16 yung team sa PBA. Meron ngang sasaling bago itong Pure Blends pero hindi naman ito bagong team. Ang gagawin ng Pure Blends ay i-acquire o binili nila itong Northport Batang Pier. Ganyan din yung mangyayari dito sa Terra Firma at Blackwater. Ang gusto ng mga kumpanya, bibili sila ng bagong team. So hindi na dadagdagan yung mga team sa PBA at yan ang problema. Dahil kinakailangan ng PBA na dagdagan yung mga teams nila para yung ibang mga players ay magkaroon ng tsansa na makapaglaro. Ngayon, yung nakikita natin na problema dito sa PBA, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sa ngayon nitong PBA ay gustong makasiguro na madadagdagan na yung mga teams nila. Ang huli nating nabalitaan, sinabi ni Chairman Ricky Vargas na papayag ang PBA na madagdagan yung mga teams nila. Pero ang problema nga lang ay yung mga kumpanya na gustong sumali, ang gusto ay bibili na lamang ng team kaysa magbuo ng bago. So isa yan dito sa mga main concerns ng PBA. Ang San Miguel Beer naman ngayon ay posible na mag-alok ng isang trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan makukuha ng SMB ang forward nito na si Kaylan Tiongson at ang magiging kapalit naman ay si Andreas Kahilig at isang second round pick. Si Tiongson ay isa doon sa mga players na minamataan ng San Miguel. Sa paniwala ni Coach Leo Austria, makatutulong ito doon sa rebounding nila. Plus itong si Tiongson ay bata pa at pwede ito na maging import stopper dahil magaling din ito sa depensa plus very decent naman yung offensive skills nito kaya pwede siya talaga dito sa San Miguel Beermen. Kaya hindi na magugulat siguro yung karamihan kapag ito nga ay nangyari kung saan makukuha ng SMB itong si Kaylan Tiongson. Ang magiging question na lamang dyan ay kung papayag si Coach Yeng Giao dito sa kapalit na Andreas Kahilig plus a second round draft pick. Medyo mas matanda si Kahilig kaysa dito kay Tiongson pero magaling din naman ito pagdating sa mga hustle plays at defense. Kaya nandyan na lamang yan kay Coach Yeng Giao kung mag-a-agree siya dito sa inaalok ng SMB. Sa ngayon kasi ang San Miguel mukhang determinado na makuha ang nabanggit na player dahil sa tingin nila magiging mas okay yung rotation kung si Kaylan Tiongson at Rodney Brondial doon sa power forward. Alam din naman natin na seryoso ang San Miguel doon sa plano nila na maka-Grand Slam. Kaya nga maraming naniniwala talaga na gagawin nila ang lahat para masiguro na ito'y matutupad. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na magkaroon sila ng mas magandang sabihin nating sitwasyon kung sakasakali na makakuha nila ang nabanggit na player. Kaya hindi na siguro tayo magtataka kung magkakaroon ng announcement at nakuha na ng SMB itong si Kaylan. Ang Barangay Ginebra naman ay ayon dito sa mga reports ay mayroong malaking desisyon na gagawin ito si Coach Tim Cone kung saan sinabi niya na dadagdagan daw niya ang playing time ng kanyang mga bench players. Marami na nga nagsasabi na ang problema sa Ginebra ay wawalo yung players na ginagamit nito palagi. Kaya ngayon, mukhang ang plano ni Coach Tim Cone gamitin na yung kanyang bench para mabigyan ng additional minutes na pahinga naman yung kanyang mga starters. Kung gagawin niya ng Barangay Ginebra, sa tingin ko, magiging mas maganda resulta nito para dito sa bagong season ng PBA. Dahil kapag ginawa yan ng Ginebra, masisiguro natin na yung kanilang mga players ay makapagpapahinga at pagdating ng fourth quarter, meron pa silang energy para lumaban ng sabayan dito sa ibang mga teams. Kaya nga sigurado na magiging mas okay ito para dito sa kanilang roster. At alam naman natin
na itong Barangay Ginebra talaga. Pagdating dito sa starters, yung starting 5 nila, pwedeng tapatan kahit sino sa liga. Pero yun nga lang, mas maganda siguro kung magkaroon din sila ng malalim na bench kung ito talaga ang plano ni Coach Tim Cone. Dahil kung gagamitin niya ng madalas itong bench niya, kinakailangan siyempre magkaroon siya ng mga solid rotation players. Dahil kapag bumaba performance ng kanyang bench, siyempre mapipilitan siyang ibalik as starter. At iyan ngayon ang nagiging question dito. Kaya sigurado na pag-aaralang mabuti ito ng Barangay Ginebra kung ano ba ang makabubuti para sa kanila. As it is, alam naman natin na hindi magiging issue sa Ginebra yung pagkuha ng mga players dahil andyan naman ang Terra Firma at itong Northport Batang Pier. Although papalitan na yan ng pure blends. So magiging very interesting ang darating na season dito sa Barangay Ginebra, sigurado na yan. Samantala naman ang Terra Firma Jeep ay binubuo na yung kanilang lineup kung saan kumukuha sila ng mga additional players katulad nitong si Kit Saldivar na binigyan nila ng kontrata at yung kanilang mga si J.M. Bravo binigyan din nila at iba pang mga sabihin nating free agents na kinukuha ng Terra Firma. Si Kay Marcarino nirenew na rin nila ang kontrata. Pero yung mga binibigay na contract ng Terra Firma, puro 1 year lang yan. At sa tingin ko, ibig nito sabihin, malapit pa rin ibenta ang nasabing koponan. At iniintay lamang nila na makahanap ng maganda o mahusay na buyer. Kaya nga nasisiguro natin na sa darating na mga araw, kukuha pa ng iba pang mga players itong Terra Firma. Pero kinakailangan siguro na ayusin nila yung kanilang roster para naman matiyak na magkakaroon sila ng mas magandang performance ngayon dito sa darating na season ng PBA. Huling season na to malamang na Terra Firma kaya dapat naman siguro ay pagandahin nila yung kanilang yung papakita nila. Kaya ngayon, dito natin talaga masasabi na itong Terra Firma mukhang seryoso daw dito sa gagawin nilang kampanya. Kaya nga if ever matuloy ito, sa tingin ko magiging mas okay para dito sa kanila yan. Alam din natin na ito si Coach Ronald Tubid gustong patunayan na ang Terra Firma ay lalaban talaga. At yan ngayon ang kanilang gagawin. As it is, itong Terra Firma Jeep ay isa na doon sa mga teams na magre-ready talaga pagdating dito sa bagong season ng PBA. Kaya nga matitiyak natin na kapag sila ay gumawa ng hakbang, kumuha ng mga bagong players, ito ay para sa ikabubuti ng kanilang lineup. Pero hindi pa rin natin mayalis yung posibilidad talaga na ito nga ay magkakaroon ng problema pagdating dito sa mga players nila dahil alam natin na itong Terra Firma ibebenta pa rin. Kaya baka yung mga players nila hindi talaga magtagal dyan at ma-trade na sa wakas. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si Michael D., si Anthony Alon, Andrew, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, pati na rin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, si RG Bueno, at lahat ng ating mga regular na mga viewer.